Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito, mapapakinggan po natin ang buhay at kasaysayan ng ating bida na si Moises. Isang binatang ordinaryo, tahimik at masipag sa trabaho. Ngunit isang araw, nagbago ang kanyang buhay sa isang pangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahukay siya ng isang lumang bungo ng gorilya na may nakabaong isang pulang bato sa gitna ng noo nito. Nang dahil doon ay sinapian siya ng kaluluwa ng isang sinaunang aswang. Kaya kayang labanan ni Moises ang aswang na pilit na umaangkin sa kanyang katawan. Kakayanin kaya niyang gamitin ang mutyang minsang ginamit sa kasamaan upang magsilbi sa kabutihan. Mapapanatili kaya niyang buo ang kanyang pagkatao habang unti-unting pumapasok sa isang mundong hindi niya kilala. Yan ang ating susubaybayan sa kwentong ito. Pero bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tirik na tirik ang sikat ng araw ng oras na yon. Sa isang bakanting lote, 4 na lalaki ang abalang naguhukay. Malalim na ang butas ng ginagawa nilang septic tank. Ito ay para sa isang bahay na ipapatayo pa lamang. 2 dito ay sina Moises at Arong. Sila ang nasa loob ng butas. Puno ng putik ang katawan ni Moises. Nanikit na sa kanyang damit ang dumi. Samantalang si Arong naman ay walang suot na t-shirt, pantalon lang at may tuwalya sa balikat. May edad na 28 anyos ang parehas na binata. Anak ng tokwa naman talaga, oo. Napakainit naman ng araw na to. Para akong sinisilaban ng buhay, ah. Ang hirap talagang kitain ng pera. Mamamatay ako sa init nito eh. Pambihira ka naman, Arong, oo. Panay ka naman reklamo. Alam mo, tapusin na lang natin to. Bago magtanghaling tapat, saka tayo magpahinga at makasilong ng konti. Aba pare, immune ka ba sa araw? Hindi ka ba naiinitan? Tignan mo nga itong balat ko. Para ng piniritong balat ng kalabaw. Ay nako. Sana man lang kumulimlim ng konti o kaya naman may umihip na simoy ng hangin dito sa atin. Aba, kung gusto mo ng simoy ng hangin, dapat hindi paghuhukay ang kinuha mong trabaho. Dapat sa'yo, tindero ng abaniko sa palengke. Pambihira ka. Loko-loko. Sige na nga, ituloy na lang natin. Konting tiis na lang, matatapos na rin to. Ipinagpatuloy na nila ang kanilang paghukay. Maya-maya pa, sa pagbagsak ng bareta, may tinamaan siyang isang matigas na bagay. Normal lang naman ito dahil may malalaking bato talaga silang nakukuha. Ngunit nang ipagpatuloy ni Moises ang pagtapyas sa gilid ng lupa, ay nahulog ang isang matigas na bagay. Pinulot ito ni Moises pero agad ding binitiwan nang mapagtanto kung ano yun. Napaatras siya ng bahagya at nanlaki ang kanyang mga mata. Oh, Chong, bakit? Ano nangyari sa'yo? Pare, tignan mo. Bungo ata to ng tao ah. Ano ka mo? Kagad na nilapitan at pinulot ni Arong ang bagay na tinutukoy ng kanyang kaibigan. Tumawa agad ito nang makitang bungo nga yun ng tao. Pambihira. Takot ka sa ganito? Bungo lang naman to eh. Anong nakakatakot dito? Hindi naman sa takot ako.
Kaya lang kasi, ano ba tong hinuhukay natin? Bakit may bungo? Baka naman, dating libingan to ha? Ano ka ba? Hindi. Matagal ng bakante ang lupa na to. Dating bukirin, kaya hindi to sementeryo kung yun ang iniisip mo. Eh bakit may bungo? Malay ko. O ito, tignan mo na maigi. Parang hindi naman bungo ng tao to eh. Inilapit ni Arong ang bungo sa muka ni Moises. Ano ka ba? Huwag mong ilapit sa akin yan. Ang mabuti pa eh, ilagay mo na lang yan sa timba para iahon ng mga kasama natin sa itaas. Nakakakilabot yan dito. Nasa hukay tayo tapos may bungo. Nako, hindi pa kasi aminin eh. Takot ka lang talaga ka mo. Iyaan mo na yan dito sa baba para may kasama tayo. Maganda nga kung kumpleto sana yan eh, para makatulong sana. Sira ulo. Teka, paano mo nasabing hindi yan bungo ng tao? Eh kasi, malaki. Hindi naman ganito yung bungo ng tao eh. Saka iba ang hugis oh. Tignan mo kasi. Mas malapad ang noo nito. Tapos parang nakausli ang panga. Ibang-iba to sa bungo ng tao. Tinignan ito ni Moises kahit nalabag yun sa loob niya. Napansin nga niya na mas malaki ito. Maumbok din ang bunbunan at mas malalim ang butas ng mata. Kung hindi to bungo ng tao, eh ano to? Parang sa unggoy eh. Hindi, mas malaki. Parang bungo ng gorilya. Ano ka mo, gorilya? Oo, yung malaking unggoy. Alam kong malaking unggoy yun. Para namang sirato. Ang ibig kong sabihin, bakit naman magkakaroon ng hayop na ganyan dito? Eh wala namang gorilya dito sa Pilipinas, di ba? Aba, meron ah. Nung bata ko, may nakita ako dun sa Manila Zoo eh. Natural, zoo yun eh. Ang tanong, bakit meron yan sa lupang to? Aba, malay ko. Hindi naman ako dating may-ari ng lupang to eh. Batukan kaya kita. Pinipiloso po mo ba ako? Grabe, piko naman kaagad to. Pinapagaan ko lang naman ang sitwasyon kasi kanina ka pa dyan tensyonado eh. Sigurado ako, Chong, na bungungan ng gorilya to. Dahil kung hindi, nako, Chong, baka naman bungo to ng kapre. Tumawa ulit si Arong, pero si Moises ay hindi makatawa. Hindi na siya mapalagay. Bitiwan mo na nga lang yan. Baka mamaya malas pa yan eh. Ilibing mo na lang ulit sa lupa. Wag na. Bihira nga lang makahanap ng ganito, no? Mabuti pa, ay itabi natin. Tapos iuwi mo. Ipakita mo sa lolo mo. Malay mo, magamit niya yan. Ano? Iuwi ko? Baliw ka ba? Magagalit yun. Lalo na't hindi pa naman tayo sigurado kung buto nga ng tao yan o talagang galing sa gorilya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang mag-uwi. Sa'yo na yan. Ito naman oo. Naturingang apo ng albularyo eh. Napakaduwag. Napatingin sila sa itaas nang magsalita ang dalawa nilang kasama. Panay daw sila daldalan. Kaya naman, ipinagpatuloy na nila ang paghukay. Pero paminsan-minsan pa rin silang nag-uusap. Ibinaba ni Arong ang bungo. Alam mo Brad, iuwi mo na yan. Malakas ang kutob kong pwedeng magamit ng lolo mo yan sa paggagamot. May napanood ako nun eh, pero hindi ko na maalala. Bahala na si lolo mo kung ano ang gagawin niya dyan. Tumahimik na lang si Moises sa sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Hindi pa rin siya kampante. Hindi niya masabi kung bakit, pero may kakaiba siyang nararamdaman sa bungo na yon. Makalipas ang ilang oras, natapos din nila ang kanilang paghukay. Pawisan, uhaw at pagod na pagod silang apat. Habang nag-aayos ng gamit, nilingon ni Arong si Moises na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa bag. Tingnan natin kung gaano ka katatag, Moises. Ilalagay ko ang bungo sa bag mo. Sakto namang maisip niya ang bagay na yon, ay umalis sandali si Moises para umihi. Lumayo ito sa kanila at pumunta sa isang gilid.
Yun ang pagkakataong hinihintay ng mapagbirong si Arong. Agad niyang inilagay ang bungo sa loob ng bag ni Moises. Pagkatapos ay nagkunwaring wala lang at bumalik sa kinauupuan. Oh, okay na, ayos na ako. Tara, uwi na tayo. Oo, tara. Gutom na rin ako eh. Sumakay na ang dalawa sa service nilang motorsiklo na sinakyan nila papunta sa lugar na yon. Tapos na ang mahabang maghapon nila. Sa biyahe nagkwentuhan pa sila tungkol sa plano nilang muling paghukay kinabukasan. Pero hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa bungo. Pag-uwi ni Moises, dumiretso siya sa likod ng kanilang bahay. Isinabit niya ang bag sa dingding. Nilinis niya na rin ang kanyang katawan. Hinugasan ng braso at leeg na punong-puno ng putik. Nagpalit siya ng damit at isinabit ang maruming kasuotan sa likod ng kubo bago pumasok. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang kanyang lolo na nasa harap ng altar, nakaluhod at nagdarasal. Ang altar na yon ay simpleng lamesa lang na may puting tela. Sa ibabaw nito ay may 3 imahe, ang Santo Niño, Birheng Maria at si San Miguel. May 2 kandilang puti na nakasindi sa magkabila ang gilid. May maliliit na palanggana sa isang sulok kung saan may tubig na may dahon ng langka. Nasa gitna ang isang maliit na kahon ng mga agimat. Tahimik na dumaan doon ang binata at tumuloy siya sa sala at naupo. Tahimik siyang naghintay habang patuloy pa rin sa pagdarasal si Lolo Nestor. Ilang minuto rin ang lumipas. Natapos na rin ang matanda. Ngunit paglingon nito ay agad na narinig niya ang galit na boses ng kanyang lolo. Hoy, ikaw! Kanina ka pa ba riyan? Abay, bakit hindi ka sumama sa pagdarasal? Paulit-ulit ko na lang bang sasabihin sa'yo na kapag nakita mo ako nagdarasal, ay lumapit ka at maupo dito sa tabi ko. Pasensya na po kayo, Lo. Ayoko lang po kasing makaistorbo po sa pagdarasal nyo eh. Anong makaistorbo ang pinagsasasabi mo? Lagi ko kang bilin sa'yo yun, di ba? Ay, nako kang bata ka. Sa susunod na lang po. Galing din naman po kasi ako sa trabaho eh. Pagod din po ako, Lo. Hindi sapat na dahilan yan. Ikaw ang hahalili sa akin. Kapag matanda na ako, dapat ka nang masanay sa pagdarasal at dapat sa'yo natututo na sa mga orasyon. Naku, Lo. Alam niyo namang wala akong hilig sa mga ganyan-ganyan eh. Anong walang hilig ang sinasabi mo, taski kang bata ka? Baka gusto mo tuktukan kita. Hindi pwede ang ganyang katwiran sa akin. Kaya gusto mo o hindi, obligasyon mong matuto. Wala ka bang pakialam sa tungkulin mo sa pamilya natin? Hindi naman po sa walang pakialam, Lo. Pero naniniwala po kasi akong hindi ko talaga linya ang mga ganyan eh. Hindi naman po kasi ako kagaya nyo. Umupo si Lolo Nestor sa tabi niya at hinarap ang kanyang apo. Nakahawak pa rin sa tuhod at halatang mainit ang ulo nito. Apo, hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo o hindi mo gusto. Tradisyon ito. Pamana. Kailangan sa bawat salinlahi. Kailangan may magmana. Kung hindi ikaw sino ang pagpapasahan ko nito? Wala naman ng iba. Napakamot sa ulo si Moises sa sinabi ng kanyang lolo Nestor. Lo, wala ka na bang ibang apo? Wala! Kung bakit naman kasi ang nanay mo nagtipid sa anak? Di sana marami akong pwedeng pagpilian. Kaso wala Ikaw lang. Tumayo si Lolo Nestor at biglang lumakad palayo sa binata. Sa puntong yun ay alam na ni Moises na galit na ang kanyang lolo at hindi na siya nito kakausapin. Hindi na kumibo pa si Moises. Bagkus
ay pumunta na din ito sa kusina at nagsalang siya ng tubig sa kalan. Kumuha siya ng luya, dinikdik ito at saka pinakuluan. Ilang minuto pa ay inilagay niya na ito sa tasa at inihain sa matanda. Olo, uminom ka muna ng salabat, pampakalma. Tinignan lang siya ng kanyang lolo, pero kinuha rin ng tasa at uminom. Tahimik silang dalawa. Pagkaraan ng ilang higop, muling nagsalita si Lolo Nestor. Mas kalmado na ang tinig. Pwede na ba kitang makausap ng matino? Oo naman po. Moises, iho, lahat ng sinasabi ko, hindi yun para pahirapan ka. Matanda na ako, bilang ng mga araw ko sa mundo. Hindi ko naman hinihiling na mamatay ako kagad. Pero di ba, doon na tayo papunta eh. Tungkulin kong ihanda ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa baryo. May mga nilalang at panganib na posibleng dumating. Kailangan ng baryo ng isang tagapagligtas. Yung mga ipapamana ko sa iyong kaalaman ay hindi lang basta isang pamana. Isa yung pananagutan. At kung hindi mo tatanggapin, baka may mamatay o kaya ay mapahamak. Sinong pwedeng magtanggol sa kanila? Naiintindihan ko naman po, Lo. Ayoko lang pong ipilit ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko po talaga nararamdaman. Pero Lo, siguro darating po ang panahon, siguro isang araw, na mag-aalab din niyang sinasabi niyong damdamin. Yung pagnanais na yakapin ang lahat ng to. Sana nga, Apo. Sana nga. Sana nga dumating pa ang araw na yon bago ko magpahinga o mawala sa mundong ito. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Sisikapin ko po. Basta, huwag niyo lang po ako madaliin. Ikaw ang bahala. Pero sana, huwag mo rin hayaang masayang ang panahon dahil hindi natin alam kung kailan darating ang panganib. Hindi yun nagbibigay ng abiso. Minsan sa isang iglap, magigising ka na lamang na wala ka nang magagawa dahil huli na ang lahat. Muling uminom ng salabat ang matanda. Pagkatapos ay tumayo ito at dahan-dahang naglakad papunta sa altar. Kinuha nito ang lumang maliit na kahon at muling bumalik sa tabi ng apo. Binuksan niya yun kagad. Lumapit ka rito at may ipapakita ko sa'yo. Sa loob ng kahon ay may mga luma at maalikabok na gamit. May mga anting-anting, lumang larawan at isang supot na yari sa balat ng ahas. Ito ang mga iniwan sa akin ng lolo at tatay ko noon. Lahat ng tagapag-ingat sa linya ng dugo natin ay may iniiwang bahagi ng sarili dito. Tingnan mo to. Itinaas niya ang isang itim na kwintas na may nakakabit na pangil ng hayop. Ito ang pangil ng itim na aso. Huwag mong iisipin na isa lang itong simpleng kwintas. Yan ang tumulong na mailigtas ang buhay ng lolo ko noon. Yung sinalakay niya ang isang baryong puro aswang ang nakatira. Sa kanya ang mutyang yan. Ito namang isa, kay tatay galing. Lahat ng mga nagmamana nito ay may kanya-kanyang agimat na gamit. Iba naman na sa akin. At darating ang panahon, magkakaroon ka rin ng sayo. Ano ho? Magkakaroon din po ako ng sarili kong mutya? Oo, pero depende pa rin yun. Pwedeng magkaroon ka ng bago o kaya naman may mamanahin ka sa mga ito na pwede mong gamitin. Depende sa mga mutya kung ikaw ang pipiliin nila. Pero sa pagkakaalam ko, hindi pa nangyayari yon. Lahat ay may kanya-kanyang agimat o mutya. Ang tanging responsibilidad lang ng may tangan ng mga to ay ang alagaan sila at ingatan. Ganun po pala.
Kaya pala maski minsan sa dami niyan, hindi kayo nag-iba ng suot na kwintas. Pero bakit po ganun, Lo? Kapag po ba ginamit niyo ang mga yan, wala po bang bisa? Meron pa rin silang bisa. Pero hindi kasi sila nagpapagamit ng basta-basta. Ang bawat butya, may sarili silang kapangyarihan at ugali. Hindi sila parang laruan lang na kapag gusto mong gamitin, agad nagagana. Kailangan nilang maramdaman na totoo ang hangarin mo, na hindi mo lang sila ginagamit para lang sa sarili mong kapakinabangan. Saka kung alam nilang hindi ikaw ang may-ari ng mutya, hindi talaga sila magpapagamit. Para po palang may isip din ang mga yan, ano? Oo, parang gano'n na nga. Tama ka. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lolo Nestor. Maya-maya pa ay may inilabas itong isang maliit na bato na kulay berde. Nakatali naman ito sa isang itim na sinulid. Aniya, ito raw ang mutya na galing naman sa isang diwata sa sapa at kaya nitong linisin ang dugo ng isang taong nalason o nawaan ng laway ng isang aswang. Ngunit hindi ito gumagana kung hindi tanggap ng diwata ang taong may hawak nito. Kaya minsan, kahit na anong dasal ng may hawak, hindi ito tumatalab. Habang nagkikwento ang matanda, tahimik lang si Moises. Unti-unti na niyang nauunawaan ang lahat ng mga sinasabi ng kanyang lolo. Pero sa kabila ng lahat ng pagpapaintindi sa kanya, alam niyang hindi pa rin siya ang karapat-dapat. Sumapit na ang gabi. Matapos ang kanilang simpleng hapunan, pumasok na sa kani-kanilang silid ang dalawa. Maagang nakatulog ang binata dahil na rin sa matinding pagod ng kanyang katawan. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, biglang naalimpungatan ang binatang si Moises. May narinig siyang isang kakaibang tunog. Hindi ito normal, isang mahina pero malalim na ungol o bulong. Pinakinggan niya itong mabuti at nalaman niyang galing ito sa likod ng kanilang kubo. Agad siyang nagtalokbong ng kumot. Pilit niyang pinipikit ang kanyang mga mata, pero nanatiling gising ang kanyang diwa. Nagpatuloy ang ungol, para bang may umaakyat o bumabangong bangkay sa lupa. Mas lalo siyang kinabahan nang tumagal ito at mas dumakas sa paglipas ng ilang sandali. Anak ng... Ano ba yun? Gabing-gabi na eh. Ayaw magpatulog. Tumayo siya, dahan-dahan sa paglalakad, palabas ng kanyang silid. Ngunit nang makarating siya sa sala, natigilan siya nang biglang bumukas din ang pintuan ng kwarto ng kanyang lolo. Nagkatinginan pa silang dalawa. Lo? Oh, ba't ka nandyan sa sala? Anong ginagawa mo riyan? Teka, Huminto sandali si Lolo Nestor. Bagyang kumunot ang noo. ikaw ba yung umuungol? Huwag mo sabihin gumagawa ka ng bilagro rito sa sala sa ganitong oras. Abay, paawat ka naman, Dusky, kang bata ka. Pambihira ka talaga, oo. Lo, hindi po no. Wala po akong ginagawa. Bigla lang po ako nagising eh. Dahil nga po sa ingay na yun. Hindi daw. Bakit pawis na pawis ka? Para kang may hinahabol na kung ano. Sasagot pa sana si Moises sa kanyang lolo at muling itatanggi ang paratang nito. Pero kapwa sila natigilan nang muling marinig ang ungol na nagmumula sa likod ng bahay. Oh, kita nyo na? Sabi ko naman po sa inyo, Louie. Hindi po ako yun. Alam ko, ikaw naman hindi ka na mabiro. Pero yung ungol na yon, alam ko rin hindi pagkaraniwan. May nararamdaman akong isang masamang presensya. Ano ho? Masamang presensya? Ano po, Lolo? Multo po ba? Hindi lang multo. Mas malala pa sa multo, iho. Tignan mo.
Ngayon lang ako kinalabutan ng ganito sa tanang buhay ko. Mabilis na kinuha ni Lolo Nestor ang kanyang sandata na buntot pagi at dahan-dahang lumapit sa pinto ng kusina. Nag-alangan naman bigla si Moises. Lo, ano pong balak nyo? Lalabas po ba kayo? Oo, iho. Kailangan kong malaman kung saan o kanino nanggagaling ang ungol na yon. Lo, baka po pwedeng wag na lang. Baka po kasi may masamang tao lang na nagtitrip po dun sa labas eh. Ngunit hindi nakinig ang matanda sa sinabi ng apo nito. Lumabas pa rin ito ng pinto. Kaya naman, dali-daling kumuha si Moises ng itak sa gilid ng kusina at sumunod. Paglabas niya, nakita niyang nakatayo ang lolo niya sa harap mismo ng kanyang bag. Iho, ano tong laman ng bag mo? Po, mga gamit ko lang po sa trabaho saka ilang extra po na damit. Bakit po, Lolo? Nalaman na kagad ni Moises ang sagot nang sa paglapit niya ay muling narinig ang pag-ungol. Nanindig ang balahibo niya nang mapagtantong dun mismo sa bag niya nang gagaling ang kakaibang tunog. Natigilan siya. Hala, bakit po may tunog dyan? Abay balay ko sa'yo damuho ka. Ikaw ang may gamit niyan. Hindi mo alam kung ano ang laman. Hala sige, buksan mo nang makita natin. Pero Lo, ano po ba kasing laman yan? Bakit may umuungol po sa loob? Buksan mo nga para makita kung ano ang laman at para malaman na rin natin kung bakit umuungol. Kahit natatakot ang binata, ay wala siyang nagawa kundi buksan ang kanyang bag. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang naroon mismo sa loob ng kanyang bag ang bungo na nahukay niya kanina sa trabaho nila. Ano ito? Bakit may ganito sa bag mo? Hindi ko po alam, Lolo. Hindi ko po alam kung paano po napunta yan dyan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang bungo sa loob ng kanyang bag. Ang panga nito ay tila bahagyang gumagalaw, paangat at pababa. At sa bawat buka ng bibig ay may usok na lumalabas, mistulang hininga ng patay. Nang mapagmasdan itong mabuti ng binata, ay agad niya itong binitiwan. Gumulong ang bungo sa lupa, pero sa di sinasadyang pagkakataon, para bang tila biglang humarap ito sa binata. At sa imahinasyon ni Moises, ngumiti sa kanya ang bungo at tumitig. Hala, Lolo, tignan niyo po. Nakangiti sa akin yung bungo. Nakatitig po sa akin. Agad siyang nagtago sa likod ni Lolo Nestor. Hawak ang laylayan ng damit nito, habang ang matanda naman ay tila hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Moises, saan mo ba talaga nakuha yan? Sabihin mo nga sa akin. Ngunit bago pa siya makasagot sa kanyang lolo, bigla itong umungol muli. Isang mahaba at malalim na tunog na tila ba hinugot mula sa hukay. Agad na kumilos si Lolo Nestor nang matitigang mabuti ang galaw ng bungo. Parang bigla siyang may naalala. Kumuha siya ng isang basahan na nakasabit sa sampayan at tinakpan ng bungo. Maingat niya itong binalot ng tela at inilagay sa isang sulok. Halika sa loob, Moises. Pag-usapan natin ito. Tahimik na sumunod si Moises sa kanyang lolo. Naupo sila sa maliit na hapagkainan sa kusina. Doon nagsimulang magsalita si Moises. Lolo, ang totoo po ang bagay po na yun. Nahukay ko po nung nagbubungkal po ako ng lupa sa trabaho. Bakit nasa bag mo? Sandaling natahimik si Moises. Doon niya biglang naalala ang kaibigan niyang si Arong. Si Arong, ang huling taong nakita niyang tila hinawakan ng bag niya bago sila umuwi. Anak nang, mukhang alam ko na po kung sino po naglagay nun sa bag ko. Sigurado po ako, Lolo, na si Arong yun.
Nung nahukay ko po kasi yun, pinipilit po niya akong iuwi ko daw tapos ipakita daw po sa inyo. Baka raw po kasi magamit niyo sa panggagamot. Sabi niya baka daw po may kapangyarihan yan. Tumaas ang kilay ng matanda. Tumitig ito sa kanya ng diretso. Tama siya. May kapangyarihan nga ang bagay na yan. Pero hindi yun gamit ng isang albularyong katulad ko. Ang bungo na yun ay ginagamit sa ritual ng mga sinaunang aswang. Ano ho? Aswang? Ibig sabihin mga aswang ang may-ari ng bagay na yun, Lo? Oo. Ginagamit nila yon para magsalin ng kanilang kalagayan bilang aswang. At alam mo bang, pinaiinom nila yon ng dugo bilang bahagi ng ritual nila at upang manatiling buhay at makapangyarihan. Lutong-luto yon sa mga dasal at orasyon ng kasamaan. Sabi ko na nga ba kanina pa ako kinikilabutan sa bungo na yun Nang makita ko yung kanina, Lo, masama na ang aking kutob. Loko-loko talaga tong si Arong, oo. Hindi to magandang biro Umanda siya sa akin bukas. Bibigwasan ko talaga siya. Napansin ni Moises na tila tulala ang kanyang lolo. Para bang may malalim itong iniisip. Lumapit siya at tinapik ang balikat nito. Lo, bakit po? Parang ang lalim-lalim naman po ng iniisip nyo. Teka, Lo. Paano niyo po pala nalaman na gamit ng aswang ang bungo? Nakakita na po ba kayo ng ganun dati? Oo, Moises. Nakakita na ako. Napakurap ang binata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang lolo. Talaga po? Nung kabataan ko, sumama ako kay lolo sa kabundukan ng Quezon. Doon ako unang nakakita ng ganung uri ng bungo. Hindi sa tao yon, Moises. Sa gorilla ang bungo na yon. Tama pala talaga si Atong nang sabihin niyang sa gorilla ang bungo na yon. Oo, sa gorilla yon. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha ang mga bagay na katulad nun. Pero sigurado kung ginagamit yon ng mga nilalang na hindi na tao ang pagkatao. Noon, nakita ko mismo kung paano nilang ginagamit sa ritual. Isa sa pinaka-nakakatakot na karanasang hindi ko makakalimutan. Ano pong ginawa nila, Lo? Napabuntong hininga si Lolo Nestor. Halatang ayaw na ayaw niya nang sabihin at balikan ang alaala. Pero alam niyang kailangan. Nung bata pa ako, inimbitahan kami ng isang matandang albularyo na magmatsyag sa isang baryo doon na malapit. Nagtago kami at pasikretong nagmamasid. Akala ko noon ay may piyesta sa baryong yon. Pero yung ganong bungong nakita ko, nasa gitna ng karamihan ng mga tao. Nakalapag yon sa gitna ng bilog na may guhit sa lupa at may kandilang itim sa paligid. Nakakatakot naman po yun, Lo. Mas nakakatakot pa ang sumunod na nangyari, Moises. Dahil may dinala silang tao. Pinatay nila at pinatulo ang dugo sa mismong bungo. Saka sila sabay-sabay na nagdasal sa wikang hindi ko noon maintindihan. Matapos ang ilang minuto, umusok ang bibig ng bungo, katulad ng nakita mo kanina. Talaga po? Yung nakikita mong mga usok, at sabi ng matandang albularyo na kasama namin ni Lolo noon, ay sinabi sa amin na yun daw ang sisidla ng kaluluwa ng mga namatay na nilang mga kasama. Ang mga usok na nakikita natin ay kaluluwa yon ng mga aswang. Kapag napapatuluan ng dugo ang bungo, nagigising ang nakadikit na kaluluwa. At kung hindi magagamit ng orihinal na may-ari, hahanap yon ng bagong sisidlan o katawang papasukan. Pero Lolo, hindi naman po yun napatakan ng dugo kanina. Tignan nyo, wala naman po akong sugat Kaya paano po yun nabuhay? At yun ang hindi ko maintindihan na po. Kailangan agad siyang mailibing. Pero hindi dito. Hindi natin pwedeng itago o iwan dito ang bungo na yon. Napakadelikado. Lo, bakit
hindi niyo na lang po sirain. Hindi basta-basta pwedeng sirain ng mga gamit na ginagamitan ng sinaunang ritual, iho. Kung pilitin mo yon, baka sa halip na mawala ang kapangyarihan, lalo nang lumipat sa kung sinong malapit. Baka sa'yo, baka sa akin, mas delikado pa. Grabe, hindi ko po talaga alam, Lo. Anak ng tutsa, oo. Kasalanan talaga to ni Arong eh. Nilagay niya ako sa panganib. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Humanda talaga siya sa akin. Teka, huwag ka na munang magalit sa kaibigan mo. Mukhang hindi naman talaga niya intensyon na ipahamak ka. Ngayong gabi, huwag mo munang lalapitan ang bungo. Bukas, ibalik mo na lang yan kung saan mo yan nahukay. Kailangan mong isole. At kailangan ay pabaunan kita ng isang orasyon. Kung may nakadikit ng buhay na espiritu dyan, kailangan yung pawiin at ibalik sa impyerno kung saan siya naggaling. Ako po? Hindi po ba pwedeng kayo na lang po magbaon nun? Ba't ako? Ako ba nakahukay? Ikaw lang ang maaaring magbaon yan muli sa lupa. Wala nang iba, Moises. Pero Lo, hindi po ba nangangagat yun? Magagangat talaga yon kapag hindi mo ibinalik. Loko ka talaga, bata ka. Nakakatakot naman po, Lo. Isa pat ikaw lang ibabaon ko. Opo, Lo, sige po. Ibabaon ko na lang po uli bukas. O siya, halika na. Pumasok na tayo at magpahinga. Paano po yung ingay, Lo? Takpan mo na lang yan tenga mo. Pumasok na sila sa loob ng kanilang silid. Mabilis na lumipas ang mga sandali, ngunit si Moises ay hindi na makatulog. Init na init ang kanyang pakiramdam. Pawis na pawis siya, kahit na nakatutok na sa kanya ang hangin ng bentilador. Maya-maya pa, muling may narinig siyang ingay, ngunit hindi na yun isang ungol, kundi pagtawag. May tumatawag sa kanyang pangalan. Nanlamig bigla ang kanyang batok. Paulit-ulit, dahan-dahan, mabagal, para bang nanggagaling ulit yun sa ilalim ng lupa. Moises! Moises! Napatingin siya sa paligid. Wala siyang makita, ngunit ang boses ay tila palapit ng palapit, parang nasa mismong tenga na niya. Moises! Lumabas ka! Bigla siyang natulala. Parang nawala sa ulirat si Moises. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, ngunit hindi na siya tumutol. Para siyang hinihila ng hindi nakikitang lakas. Tumayo siya, walang imik. Binuksan ang pinto ng kanilang silid. Tahimik ang buong bahay. Madilim din, ngunit dumiretso pa rin siya sa labas. Ang mga paa niya ay gumagalaw na para bang hindi na niya mismong minamando. Pumunta siya sa likod ng bahay at nilapitan ang bungo na nakabalot sa basahan. Ilabas mo ko dito, Moises! Dahan-dahan niyang inabot ang basahan at inalis ito sa pagkakabalot. Tumambad sa kanyang paningin ang nagliliwanag na bagay sa gitna ng noo nito. Isang pulang bato. Kunin mo, Moises. At kinuha nga ito ni Moises. Tinitigan ito ng binata, ngunit habang tumatagal ang pagtitig niya, parang unti-unti siyang nawawala sa kanyang sarili. Parang hinihila siya ng bato. Hindi niya makontrol ang kanyang kamay. Kusang gumalaw ito, papalapit ng papalapit sa kanyang noo. Idinikit niya ito, pagdampi ng bato sa kanyang balat. Bigla itong naglaho. Doon tila nagising ang diwa ni Moises. Anong ginagawa ko dito? Ibig sabihin, hindi pa naginip yung nangyari? Hala!
Naguguluhan sa sarili ang binata. Hindi niya maintindihan ang mga nangyari. Kung totoo yun, asa na yung bato? Napatingin siya sa kanyang palad. Wala na ang bato. Hinaplos niya ang kanyang noo. Ngunit wala rin doon. Hindi niya alam kung totoo ba ang nangyari o guni-guni lang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na iniintindi ang nangyari. Naku po, may sa demonyo talaga ang bagay na to. Agad niyang binalot muli ng basahan ang bungo. Tumalikod na siya at tahimik na bumalik sa loob ng bahay. Habang naglalakad pabalik, pakiramdam niya ay may mainit na pakiramdam sa kanyang noo. Hindi masakit, hindi rin mahapdi, pero kakaiba. Humiga siya at tinakpan ang katawan ng kumot. Pilit ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, tanghali na, ay tulog na tulog pa rin si Moises. Pumasok si Lolo Nestor at ginigising na ang kanyang apo. Moises, iho, ba't gising na? Tanghali na po. Hindi ba't may pasok ka ngayon? Hindi kumibo si Moises. Umungol lamang ito ng mahina. Bahagyang iminulat ang kanyang isang mata. Tapos ay muling pumikit. Moises! Moises! Lo, absent po muna ako ngayon. Ano ka mo? Absent ka? Abay, hindi pwede ang ganyan. Bakit ka absent? Paano naman ang trabaho mo? Paano naman ang mga kasama mong naghuhukay? Saka may dapat ka pang gawin ngayon, hindi ba? Kailangan mong mailibing ulit sa lupa yung bungo. Kaya bumangon ka na dyan, dalian mo. Ayoko nga po. Bakit ayaw mo? Tinatamad ka na naman. Bumangon ka na kasi dyan at maya-maya lang ilandito na si Arong. Ngunit hindi na kumibo si Moises. Nakapikit pa rin ito. Napansin ng kanyang lolo na medyo maputla ang kulay ng balat niya at may bahagyang panginginig ang mga labi ng binata. Nilapitan niya ito at hinawakan sa kanyang noo. Mainit ang katawan ni Moises. Nako, nilalagdat ka naman pala eh. Ba't di mo naman kagad sinabi? Agad na kumilos ang matanda. Kumuha ito ng palanggana. Nilagyan ito ng malamig na tubig at yelo. Saka isinawsaw ang malinis na bimpo. Pinunasan niya ang leeg, noo at dibdib ng binata habang patuloy na binabantayan ang bawat ungol at pagkibot nito. Habang ginagawa niya ito, isang motor ang huminto sa tapat ng bahay. Maya-maya pa, narinig niya ang sigaw mula sa labas. Tao po! Tao po! Moises! Lumabas si Lolo Nestor at sinalubong si Arong. Iho, hindi makakapasok si Moises ngayong araw. Inaapoy siya ng lagnat. Kanina ko pa nga ginigising eh. Ayaw talagang bumangon. Ha? Nilalagnat po? Ano po bang nangyari? Ayos lang po ba siya? Tignan mo na lang doon sa loob. Andun sa kwarto niya. Pumasok na ang matanda. Sumunod naman si Arong. Pagdating niya sa silid, agad siyang natigilan. Namumutla nga si Moises at nakapikit. Pre! Moises! Ayos ka lang ba? Dahan-dahang iminulat ni Moises ang isang mata. Saka sumimangot. Mahina ang kanyang tinig, ngunit matalim ang kanyang sinabi. Ba't nandito ka? Umalis ka dito. Ha? Bakit naman, pre? Sira ulo ka. Nagtatanong ka pa. Yung ginawa mo sa akin, yun ang dahilan kung bakit ako may sakit ngayon. Sana, ikaw na lang ang nag-uwi nun, hindi ako. Teka, anong sinasabi mo? Biglang naalala ni Arong ang bungo. Kapag namatay ako, isasama kita, hayop ka. Hindi kita patatahimikin, tandaan mo yan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Arong sa kanyang narinig. Napaatras siya sa kaba, lalo na at matatalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya.
Yun ba? Pre, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman alam na ganito ang kahantungan nun eh. Biro lang talaga yung pre. May sumpa ang bungo na yun, sabi ni Lolo. Kaya kasalanan mo to. Sige na, umalis ka na. Huwag naman ganun, pre. Seryoso naman ako doon sa sinabi ko na hindi ko sinasadya eh. Totoo sinabi niya. Hindi mo dapat yon inilagay sa bag niya. Ang dapat nyo sanang ginawa ay muli nyo itong inilibing sa kung saan yung lupa ito nakita. May sumpa ang bagay na yon. Hindi yon isang laruan. Maya-maya pa, nakatitig si Arong sa muka ng kaibigan. Unti-unti siyang kinabahan. Napansin niyang tila may mga kakaibang marka sa paligid ng pisngi ni Moises. Maiitim, parang mga ugat na gumagapang sa ilalim ng balat. Mas lalo pang kinilabutan si Arong nang mapansin niyang ang puti ng mata ni Moises ay nagsimulang mamula. Lo, anong nangyayari kay Moises? Tignan niyo ho. Nabahala ang matanda sa kanyang nakita. Doon na siya kinutuban ng masama. Agad siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa likod ng bahay kung saan huling inilagay nila ang bungo. Mabilis ang kanyang hakbang. Nakita niya itong nakabalot pa rin ng basahan. Lumuhod ang matanda at dahan-dahang inalis ang basahan. Hinawakan niya ito, pero iba na ang pakiramdam niya. Wala na siyang maramdamang anumang kakaibang presensya sa bagay na yon. Hindi tulad kagabi. Hindi maaari. Parang wala ng laman. Sinasabi ko na nga ba, at posibleng mangyari ito. May kutob ang matanda. Kinuha niya ang bungo at dinala niya sa loob ng bahay. Kailangan niyang makasiguro na totoo ang kutob niya. Kailangan niyang masiguro kung talagang may dapat ba siyang ipag-alala o wala. Dinala niya ang bagay na yon sa harap ng kanyang altar. Nagsindi siya ng puting kandila. Naglagay ng insenso at nagsimula siyang magdasal. Magsasagawa siya ng pagtatawas. Kumuha siya ng isang papel at inilagay doon ang pangalan ni Moises at idinarang ito sa ibabaw ng usok mula sa kandila. Naramdaman niya kagad ang mainit na singaw, pero tiniis niya yon. Unti-unting lumitaw ang mga imahe sa papel. May nabuong anyo ng isang matandang lalaki. Malalim ang kanyang mga mata. Mahaba ang muka at tila may sungay na nakausli mula sa gilid ng ulo. Ang balat ay parang sunog at ang bibig ay bahagyang nakangisi. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Diyos ko po, ito na nga ba sinasabi ko? May sumanib na sa apo ko. Agad na nabahala ang matanda. Alam niya kasing hindi yon karaniwang multo o kaluluwa lang na sumanib. Isa itong espiritong malupit. Isang dating nilalang na minsang naging bahagi ng daigdig ng mga aswang. Marahil isa sa mga pinuno o isang tagapasa ng kapangyarihan. At ngayon nakita niya mismo ang kaluluwa ng dating tagapangalaga sa bungo ng gorilya ay nasa katawan na ni Moises. Tumayo si Lolo Nestor. Mabilis na kinuha ang bote ng banal na tubig at langis. Pumasok siya sa kwarto ng apo. Pagpasok ni Lolo Nestor sa silid, agad niyang naamoy ang matapang na singaw ng usok na may halong amoy dugo. Nanindig ang kanyang balahibo. Paglingon niya sa gitna ng kwarto, halos mabitiwan niya ang kanyang mga bitbit. Si Moises, nakalutang na sa hangin. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng bigat. Nakatihaya ito sa ere, nakatiwarik. Ang mga braso niya ay nakabuka na parang ipinapako sa hangin, habang ang ulo ay nakatagilid. Nakatingin sa kisame na tila may sinusundan o minamasdan doon na hindi niya nakikita. Nanlilisik din ang mga mata ni Moises. Itim ang mga mata nito. Sa isang sulok ng kwarto, nandun naman si Arong.
Yakap ang kanyang dalawang tuhod. Tulala ito at nakatitig sa ginagawa ng kanyang kaibigan. Namumutla siya, nanginginig. Halata sa kanyang muka ang labis na takot at kaba. Moises, apo! Anong nagyayari sa'yo? Umakabog ang dibdib ng matanda, pero alam niya na hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Nakalaban na siya sa maraming masasamang espiritu noon, mga ligaw na kaluluwa, engkanto, mga barang at mangkukulam. Ngunit ngayon, kakaiba ang nilalang na nasa harap niya, kaluluwa ng isang sinaunang aswang na hindi matahimik. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig at langis. Tumayo siya sa gitna ng kwarto. Hinarap niya si Moises na nakalutang pa rin sa hangin. Lolo! Alam kong hindi ikaw ang apo ko, hayop ka. Kaya manahimik ka. Lumayas ka. Hindi ka nararapat sa katawang yan. At sino ka naman? Para utusan ako, tanda! Magpapakilala ako sa'yo. Oras na hindi mo ko sinunod. Huwag kang mayabang. Hindi mo ko kaya. Ang katawag ito, akin na. At di mo yun mapipigilan. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ililigtas ko ang aking apo. Laban sa'yo. Tanda, nagsasayang ka lang ng oras. Akin na siya. Ako na siya. Hindi na tinag si Lolo Nestor. Binuksan niya ang bote ng banal na tubig at langis at sabay na inumpisan ang pagbabasbas sa katawan ng kanyang apo. Sa ngalan ng liwanag, sa lakas ng katotohanan, lumayas ka sa katawang hindi sa'yo. Hindi yan ang iyong tahanan. Hindi mo ko kayang paalisin, albularyo. Kaya tumigil ka. Tumigil ka sa ginagawa mo. Ang katawang ito, ako na ang may-ari. Hindi mo siya pag-aari. Walang nagmamayari sa kanya, kundi ang Panginoon lamang. Ang katawan ng isang tao ay hindi mo pwedeng agawin na gano'n na lamang. Nagtaas ng kamay si Lolo Nestor. Nilagyan ng langis ang kanyang palad at idinampiyon sa noo ng binata. Sa sandaling yun, napasigaw na si Moises. Ngunit hindi ang espiritu ang nasaktan, kundi si Moises mismo ang umangal. Napahinto si Lolo Nestor. Lo, wag! Lo, ang sakit no! Wag! Biglang tumawang muli ang espiritu. Muling umangat at nagpaikot-ikot ang kanyang paningin sa loob ng silid. Sige, saktan mo yung apo. Alam mo bang, anumang gawin mo sa akin ay sa kanyang epekto. Kaya sige, subukan mo pa. Saktan mo ko. Hindi maaari. Paano nangyari yon? Ang kulit mo naman eh. Siya ay ako. At ako ay siya na. Walang hiya at demonyo ka. Hindi ako papayag. Wala akong pakialam kung di ka papayag. Kasi wala ka nang magagawa. Ang mutya ng bungo ng guriya ay nasa kanya na. Kaisa na siya sa amin. Magiging aswang na siya sa loob ng ilang araw. Gigil na gigil si Lolo Moises. Gusto niyang sunggaban ng espiritu. Gusto niyang tapusin na kagad ito gamit ang alam niyang dasal at orasyon. Ngunit totoo ang sinabi nito. Bawat galaw niya, bawat salita niya, si Moises ang maaaring masaktan. Wala na siyang magawa, kundi ang mag-ingat. Alam mo bang masaya ako? Dahil nabigyan ako ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Nakabalik ako sa mundo para palaganapin ang lakas ng mga tulad ko.
At ang katawan na ito, isang perpektong sisiglan ng aking kaluluwa. Moises, apo, kung naririnig mo ko, lumaban ka. Paglabanan mo siya. Huwag mong hahayaang gamitin ka ng nilalang na yan. Mahal na mahal kita, apo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Labanan mo! Lumaban ka, apo! Biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Ang kandila sa altar sa labas ay kusang namatay. Ang salamin na nakasabit sa dingding sa silid ay nagkaroon ng mga bitak. At sa gitna ng lahat ng yun, naramdaman ng matandang albularyo na nagsimula na ang laban ng dalawang enerhiya sa katawan ni Moises. Agad na bumulong ang matanda ng isang malakas na orasyon ng pagpapalayas bilang tulong sa binata. Hindi ka mananalo! Wala kang laban. Matanda ka na. Kaya manahimik ka na. Itong apo mo, magiging aswang siya. At kapag dumating ang araw na yon, ikaw ang una niyang lalapain. Biglang bumaluktot ang katawan ng binata sa ere. Pinaglalaroan niya ito na parang isang laruan lang. Biglang bumaliktad si Moises. Ang kanyang mga daliri ay nanigas. Dahan-dahang humaba at ang kanyang mga kuko ay naging matutulis at matatalas. Tignan mo. Tignan mo ang ginagawa ko sa apo mo. Hindi ba't kahawig na niya ang isang nilalang na yung kinamumuhian? Sige, orasyonan mo na sa ngayon. Orasyonan mo na. Isa ka ng matandang mangmang. Sumirit mula sa ilong at bibig ni Moises ang maitim na likido. Tumulo yun sa saig. Sumingaw na parang asupre. Umikot muli ang katawan nito at hinarap si Lolo Nestor. Hawak pa rin ng matanda ang bote ng banal na tubig. Gustong-gusto niyang gawin ang pangontra na itinuro sa kanya ng kanyang lolo at tatay. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang anumang ipukol niya ng mga oras na yon ay baka ikapahamak ng kanyang nag-iisang apo. Minsan niya nang naranasan ang ganitong labanan noon at doon niya natutunang mas mahirap kapag ang sinasaniban ay mahal mo. Pinunasan niya ang kanyang pawis at sa kabila ng takot, tinignan niya ng diretso ang espiritu. Hindi ikaw ang magpapasya sa kapalaran ng batang yan. Hanggat may hinig ako, hindi ko hahayaang mapasama siya sa lahi niyo! Ngumisi muli si Moises. Naglakad siya ng maraan patungo sa matanda. Nakayuko ang ulo at tila nakalutang pa rin ang mga paa. Habang lumalapit, tila dumidilim ang paligid ng kwarto. Subukan mo. Subukan mo siyang iligtas. Tignan natin kung kaya mong ipaglaban ng isang kaluluwang nakatakda ng maging kagaya ko. Pagkasabi nun, bigla na lang nawalan ng malay si Moises. Napahandusay siya sa sahig. Arong, bilisan mo! Tulungan mo kong buhatin ang kaibigan mo! Iga natin siya sa katre! Dali! Oh, pero Lo, teka lang po. Di ba? Huwag ka na matakot. Ngayon tulog ang kaibigan mo. Sigurado kung pansamantalang nahiwalay ang masamang espiritu sa katawan niya. Halika na. Kailangan mo bilisan. Tulungan mo akong maihiga siya ng maayos sa katre. Nang sa ganon, ay madasalan ko siya ng proteksyon at pampalakas ng kanyang espiritual na kakayahan. Napilitan si Arong. Bagamat kinakabahan at nanginginig pa ang kanyang mga tuhod, ay lumapit siya. Agad na lumuhod si Lolo Nestor sa tabi ng walang malay na si Moises. Inabot niya ang likod nito at itinukod ang isang braso sa ilalim ng balikat ng apo. Arong, hawakan mo mga paa niya. Mabilis lang ito. Lumapit siya sa paanan ni Moises at dahan-dahang iniangat ang mga binti. Pagkarga niya, napangiwi siya kagad. Lolo, ang bigat niya. Para ako may kargang isang sako ng bakal. Sige lang,
Ibuhos mo ang lahat ng lakas mo, iho. Kaya natin to. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Sa wakas ay naipatong nila sa katre si Moises. Bakit po ganun? Napakabigat niya. Mamaya ko nalang ipapaliwanag. Sandali lang, Arong. Agad na kinuha ni Lolo Nestor ang botelya niya ng banal na langis. Binuksan ito at dahan-dahang pinahiran ng langis ang noo ng kanyang apo habang pabulong na bumibigkas ng dasal. Ngunit nang muli niyang idampi ang palad sa noo ng kanyang apo, ay bigla siyang napabitaw at napaatras. Aray ka! Napatitig siya sa kanyang palad. Namula ito at nagkaroon ng paltos para bang napaso siya sa apoy ng kalan. Napaso ka, Lolo? Oo, hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Ibig sabihin nito ay hindi pa talaga tuluyang nakakawala ang espiritu sa katawan ng apo ko. Ano pong gagawin natin, Lolo Nestor? Wala. Ang totoo niyan ay hindi ko talaga kaya ito. Masyadong komplikado. Masyadong makapangyarihan ang nilalang na ito. Hindi ko siya kaya. Totoo ang sinabi niya kanina. Bakit po? Bakit hindi niyo po kaya? Di po ba'y makapangyarihan din naman kayo? At lahat ng mga nagpapagamot dito na nasasaniban ay kayang-kaya niyo. Lo, iligtas mo ang apo mo. Iligtas mo ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano, Arong. At hindi ko rin alam kung ilan o kung sino-sino ang kalaban ko. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Sasagutin ko na ang tanong mo kanina. Normal lang na bumigat ang katawan ng sinasaniban kapag may sumanib sa katawan na isang masamang kaluluwa. Bumibigat ito ng doble. Minsan ay triple pa. Depende sa kung ilan ang nakasampa dito. Hindi nakapagsalita si Arong. Inisip niya ang sinabing yun ng matanda. Ilang sandali pa ay lumibot ang kanyang mga mata sa kabuuan ng espasyong yun. Nakita niya ang nakapatong na bungo ng gorilya. Sa sandaling yun ay bigla na lang siyang napaluhod sa paanan ni Lolo Nestor. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda. Lolo, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam talaga. Hindi ko po alam na may ganitong mangyayari. Kasalanan ko po ang lahat ng to. Patawad po. Huwag mong sisihin ang sarili mo, iho. Tama na. Tumayo ka na dyan. Hindi po, Lo. Kung pwede lang po. Kung pwede lang na ako na lang. Ilipat niyo na lang po sa akin ang espiritu na yan. Ako na lang po. Huwag na po si Moises. Wala siyang kasalanan. Kasalanan ko lahat ng to kung bakit nangyari to. Hindi mo pwedeng akuin ang sumpa ng iba, Arong. Hindi tulad ng kasalanan na pwedeng akuin sa harap ng batas. Ang espiritu na kumapit na sa katawan ng kanyang biktima ay hindi na basta-basta maililipat. Pero, paano na po ang kaibigan ko? Ano na pong mangyayari sa kanya ngayon? Wala na tayong magagawa, kundi ang maghintay, iho. Ang laban na to, si Moises lang ang makakatapos. Kailangan niyang labanan ang nasa loob niya. Kailangan niyang tanggihan ang alok ng espiritu. Kailangan niyang alalahanin kung sino siya. Kailangan manaig ang kabutihan sa kanya at huwag padadala sa alok ng demonyong yan. Dahil kapag natalo siya, kapag natukso siya, hindi na si Moises ang babago dyan. Hindi siya dapat matukso. Hindi siya dapat na magpatalo. Alam ko, Lolo. Nalaban yan. Kilala ko ang kaibigan ko. Kakayanin niya yan. Kahit may pagkaduwag ang kaibigan ko, alam ko nakakayanin niya yan. Hindi siya panadaig sa kalaban. Sana nga. Pero teka, huli ka na sa trabaho mo, ha? Tignan mo ang oras. Baka pagalitan ka ng amo nyo. Hindi na lang po ako papasok. Dadaan na lang po ako dun mamaya para sabihin na nagkasakit po si Moises. Kung magalit sila, edi aalis na lang po ako. Maghanap na lang sila ng ibang gagawa dun. Pero alam mo, di dapat ganon, iho. May mga responsibilidad kayo sa trabaho
At di yung kung kailan nyo lang gustong umabsent mag-a-absent kayo. Ayokong abalahin ka. Sige na, pumasok ka na. Hindi po, Lolo. Dito lang po ako. Sasamahan ko po kayo. Babantayan ko po si Moises. Babantayan ko ang kaibigan ko. Matigas ka rin talaga, Arong. Gaya ng kaibigan mo. Pareho kayong pasaway. Kasi po, alam kong kapag ako nasa lugar niya, alam kong hindi rin siya aalis. Hindi po ako mapapalagay na magtrabaho habang hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya o kung gigising pa ba siya o kung siya pa ba yung babangon. Sandaling natahimik ang matanda. Pinagmasdan niya ang kabuuan ni Arong. Sa dami kasi ng kabataan sa kanilang lugar, si Arong lang talaga ang naging matalik na kaibigan ni Moises mula nung bata pa ito. Salamat, Arong. Salamat sa pagmamalasakit mo sa apo ko na kaibigan mo. Kaso, alam mo bang galit siya sa'yo? Naiintindihan ko naman po ang galit niya sa akin eh. Natural lang yun. May kasalanan po ako sa kanya eh. At ayos lang po sa akin yun. Basta, maging maayos na siya. Pag nagising siya, Lolo, kahit suntukin niya ako ng ilang beses, ayos lang, hindi ako papalag. Para makabawi siya sa lahat ng mga kalokohang nagawa ko. Huwag mo nang iniisip yon. Ang importante ngayon ay may pagdasal natin siya na sana ay kayanin niya. Na sana ay malampasan niya ang matinding pagsubok na ito. Tara na po, Lolo, magdasal na po tayo. Kahit mula umaga hanggang umaga pa yan. Basta maging okay lang si Moises. Tumayo si Lolo Nestor at lumapit sa harap ng altar. Umuusok pa rin ang insensong inilagay niya kanina sa tabi ng bungo ng gorilya. Tahimik silang lumod. Pinikit ng matanda ang kanyang mga mata at inilapat ang dalawang kamay sa dibdib. Si Arong naman ay humawak sa gilid ng altar. Nininervyos ng konti dahil sa presensya ng bungo, pero determinado siyang tulungan ng kaibigan sa pamamagitan ng isang panalangin. Nagsimulang umusal ng isang dasal si Lolo Nestor. Isang sinaunang dasal na gamit ang isang kakaibang wika na natutunan niya sa kanyang lolo. At sa bawat katagang binibigkas nila, ang tanging laman ng kanilang dasal ay isa, ang kaligtasan ni Moises. Samantala, habang tulog si Moises, nagising siya sa isang tahimik na lugar. Wala siyang naririnig na ingay mula sa labas. Wala ring amoy, walang init o lamig. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang malawak na puwang kung saan wala siyang kasamang kahit na sino. Madilim na madilim ang paligid. Hindi niya makita ang sarili niyang mga kamay. Pero ilang sandali lang, may biglang lumitaw sa harapan niya. Isang nilalang. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito. Pero sa pagdating ng nilalang, ay biglang lumiwanag ang paligid. Napansin niyang hindi naman pala talaga siya nakalutang, pero nakatayo siya sa itaas ng burol kung saan tanaw niya ang buong baryo nila. Ang mga bahay, ang ilog, ang simbahan at maging ang maliliit na kalsadang palaging nilalakaran nila ni Arong. Pero may kakaiba. Walang tao. Para itong isang baryong walang buhay. Moises! Naglakad dito palapit sa kanya. Dahan-dahan, walang ingay ang bawat takbang. Nakikita mo ba ang latag yan? Sa isang pitik lang, kaya-kaya kong ibigay sa iyo ang buong baryo na yan. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw ang magiging hari ng lahat ng taong nariyan. Ikaw ang mabubuno. Wala nang magmamaliit sa'yo. Wala nang mag-uutos. Lahat sila ay yuyuko sa ngalan mo. At paano naman mangyayari yun? Bibigyan kita ng isang kapangyarihan hindi kayang pantayan ng kahit na sino. Hindi nakaimik si Moises.
Lalo pang lumapit sa kanya ang nilalang. Halos idikit na nito ang bibig sa kanyang tenga. Alam kong pagod ka na. Ilang taon ka na nagtitiis, hindi ba? Nagtatrabaho ka na halos walang bayad. Nagsisikap ka. Pero ang kita mo, sapat lang na pangkain. Hindi pa masasarap ang ulam. Pero ngayon, kapag tinanggap mo ang kapangyarihang ibibigay ko sa'yo, makakain mo na ang pinakamasasarap na pagkain. Karne o putahe sa buong mundo. Mamili ka. Ang manatili kang alipin o kung ikaw ang magiging hari ng lahat. Hari? Isang hari ba na nakaupo sa trono? Ginagawa ko naman yun sa Idoro araw-araw ah. Niloloko mo ba ako? Oo. Mukha ka naman kasing loko-loko eh. Itsura mo lang. Hindi mo maayos. Tapos aalukin mo pa ako na maging hari. Bakit? Ano bang gusto mong maging itsura ko? Ganito ba? Napatingin si Moises habang dahan-dahang nagbabago ang anyo ng nilalang. Sa harap niya, ang dating pangit na itsura nito na may maitim na balat at nanlilisik na mga mata ay unti-unting naglaho. Isa-isang bumalot sa katawan nito ang anyo ng isang matandang lalaki. Pumuti ang buhok nito, lumiit ang katawan at naging pamilyar ang muka. Sa ilang saglit lang, hindi na isang halimaw ang kaharap ni Moises, kundi si Lolo Nestor. Ang muka, ang postura, pati ang mata, lahat ay kahawig na kahawig ng kanyang lolo. Teka, ano to? Lolo? Ako nga, apo. Ako to, ang Lolo Nestor mo. Mahinahon ng boses nito at malambing. Hindi. Hindi ikaw si Lolo. Tumigil ka! Huwag mong gayahin ang lolo ko! Pero ito ang gusto mong anyo na pagkatiwalaan, hindi ba? Lumapit pa ito sa kanya, akmang aabutin muli ang balikat niya. Ako nga ito. Maniwala ka sa akin, apo. Hindi ba't sa akin ka lumalapit kapag may mga problema ka? Apo, maniwala ka sa akin. Tanggapin mo na ang kapangyarihang ibibigay ko sa'yo. Pamunuan natin ang buong baryo. Kung mahal mo ko, makikinig ka sa akin. Tama na! Hindi ka ang lolo ko. Hindi ikaw si Lolo. Hindi ganyan magsalita ang lolo ko. At kahit kailan, hindi niya gagamitin ang pagmamahala namin para manipulahin ako. Tumigil sa pagsasalita ang aswang na nagbabalat kayo. Bahagya itong lumayo sa binata. Unti-unti ay bumalik ito sa dati nitong anyo at boses. Sigurado ka bang ayaw mo maging hari? Ayaw mo maging makapangyarihan? Ayoko. Alam ko naman kung anong kapalit niyan eh. Hindi. Hindi ko kailangan yan. Pero ano ka ba sa mundo? Isa ka lang wala. Parang basura. Isa kang binata na walang direksyon. Isang hamak na manggagawa. Habang buhay kang alipin kung pipiliin mong manatiling mahina. Nagkakamali ka. Hindi ako mahina. At hindi ako isang basura. May mga taong nagmamahal sa akin. May dahilan ng bawat araw ko. Hindi ko kailangan ng kapangyarihang galing sa'yo. Masama ka! Kampun ka ng demonyo! Napalingon sa kanya ang aswang. Kumaway ito sa hangin at bigla na lang nagbago ang paligid. Nasa harapan na sila ng isang malaking mesa. Punong-puno ito ng hilaw na karne, sariwang dugo at mga pagkaing hindi pangkaraniwan. Kumain ka. Tikman mo. Masarap ang lasa ng mga yan. Pero bukod doon,
Kapag kumain ka yan, hindi ka na basta-basta magugutom habang buhay. Tumitig si Moises sa maraming pagkain. May bahid ito ng tukso. Gutom siya. May pakiramdam na parang nangihina. Ngunit nilabanan niya ang sarili at pumikit siya. Hindi ko kakainin ng mga pagkain yan. Mas pipiliin ko pang mamatay ako sa gutom kesa kumain ako niyan. Tao ko! Tao ko, Tindi Aswang! Napangisi ang aswang. Hindi na nito naitago ang inis at galit. Ang lahat ng nasa mesa ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang lahat ng karne ay naging uod at ang dugo ay naging malapot, maitim at mabahong likido. Umalingasaw ang napakabahong amoy sa paligid. Halos masuka ang binata. Hindi mo na ako kailangan paalalahanan kung ano ka, Moises. Ang tanong, hanggang kailan mo kayang ipaglaban ng pagiging tao mo? Tao ka nga, pero may matya ka na. Isa ka na ngayong lalagyan, isang bukas na pinto. At hindi mo na mababago yun kailanman. Napakuyom ng kamao si Moises. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang tuhod. Gutom na gutom talaga siya. Pagod. Hindi siya sigurado kung gaano pa siya katagal sa lugar na yon. Ilang tukso na rin ang binanggit sa kanya. Pero isa lang ang sigurado niya. Ayaw niyang bumigay. Lalo pa at naaalala niya ang mga aral at payo ng kanyang lolo. Kahit nilagyan mo pa ako ng mantsa, kahit sabihin mong mahina ako, wala kang karapatang angkinin ng pagkatao ko. Hindi mo ako kayang pilitin. At kahit ilang beses mo pa akong subukan, hindi ako magiging kagaya mo. Galit na ibinagsak ng aswang ang kamay sa mesa. Biglang nagliyab ang paligid at sa gitna ng malaking apoy, lumitaw lahat doon ang lahat ng mga materyal na bagay na pinapangarap niya. Isang malaking bahay, may sasakyang magara at maraming pera. Tignan mo! Tignan mo mga yan! Kaya kong ibigay sa iyo lahat ng yan. Isang oo mo lang. Wala kang dapat na gawin. Ako nang bahala sa lahat. Ayoko. Hindi ko ipagpapalit ang sarili ko para sa kaginawahan. Mas masaya kaya maging mahirap. Mas may challenge. Saka hindi ko tatraydorin si Lolo. At hindi ko din tatraydorin ang pagkatao ko. Matigas ka. Pero alam mo ba lahat ng matitigas ay lumalambot din sa tamang oras? At hindi mo ako mapapalambot. Ibahin mo ako. Talaga ba? Enuknukan ka naman ng kaduwagan. Oo, tama ka. Duwag ako minsan. Natatakot ako. Pero hindi ako sumusuko. Hindi ako mahina. Alam mo kung sino talaga mahina? Yung kagaya mo. Yung kailangan mong gumamit ng katawan ng iba para lang makakilos ka. Yung walang sariling lakas, kaya umaasa sa takot at kahinaan ng ibang tao. Yun ang totoong mahina. At ikaw yun! Nagalit ang aswang. Bigla itong napaatras. Nanginig ang buong katawan sa galit. Sa isang iglap, nagsimulang magbago ang anyo nito. Hindi tulad ng mga nauna. Ngayon ay mas malupit at mas nakakatakot na ito. Lumaki ang katawan nito, higit pa sa laki nito kanina. Napunit ang balat nito sa ibaba ng kanyang balikat at unti-unting lumalabas ang malalapad nitong mga pakpak. Tumubo din ang matutulis nitong mga sungay sa magkabilaang gilid ng ulo. Ang mga mata nito ay mas lalong naging pula at tila nag-aapoy sa galit. Ang mga ngipin ay mas humaba pa at ang mga kuko ay naging kasing talas na parang mga punyal. Wala kang karapatang ilaitin ako. Tinatatakutan ako ng mga tao sa mga liblib na lugar. Ako tinatatakutan ng mga matatanda sa gabi
Nagkabilo ka ng buwan. At ako ang dahilan kung bakit hindi na pinapalabas ang mga bata sa gabi. Ganun ba? Paano ba yan? Hindi naman ako natatakot sa'yo. Anong sabi mo? Ako ang Panginoon ng mga aswang. Isa kang lapastangan. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa paligid. Biglang nagkaroon ng lindol. Ang lupa ay nagsimulang mabiyak at ang dilim ay bumalik. Biglang bumukas ang isang malawak na bangin sa likod ng aswang. Doon naroroon ang libo-libong kaluluwa na umiiyak at nagmamakaawa. Natakot si Moises pero nanatili siyang nakatayo. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Gusto mo bang ihulog kita yan? Mas mainam na tapusin na kita kung di naman kita mapapakinabangan. Sige lang! Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi ako natatakot sa'yo. Dahil kahit na anong anyo pang ipakita mo sa akin, isa lang ang totoo. Hindi mo ako makukuha. Mananatili ang pananampalataya ko sa Panginoon na siyang tunay na lumikha. Siya lang ang nagmamay-ari sa akin. Napuno ng katahimikan ang paligid. Muli, tumingin ang aswang sa kanya. Hindi na ito makangiti o makangisi. Ang kanyang anyo, punong-puno ng galit at pagkadismaya. Matigas talaga ang ulo mong bata. Pero ito tatandaan mo. Hindi kita kailangang pilitin. Darating ang tamang oras at ikaw na mismo lalapit sa akin. Darating ang araw na gugustuhin mong tapusin ang paghihirap na mararanasan mo at ako lang ang makakatulog sa iyo. Lumapit ang aswang. Inabot nito ang noo ni Moises. Ngunit sa oras na dumikit ang kanyang palad, may liwanag na biglang sumabog mula sa katawan ni Moises. Napaatras ang aswang. Napasigaw pa ito. Hindi niya kinaya ang liwanag. Hindi pa tayo tapos, Moises. Babalik ako. Hindi kita patatahimikin. Pagbabayaran mo ang lahat ng pag-iinsulto mo sa akin. Sa isang iglap, nawala na ang aswang. Pagdilat ng mga mata ni Moises, nakahiga na siya sa kama. Pawis na pawis. Mabigat ang dibdib, pero alam niyang nanalo siya, kahit pansamantala lang. Sa labas ng kwarto, ay may narinig siyang nagdarasal. Narinig niya ang boses ng kanyang lolo Nestor at ni Arong. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong ipinaglalaban din siya. At dahil doon, lumakas ang loob niya. Naisip niyang handa na siya anumang oras na bumalik ang aswang. Unti-unti siyang bumangon sa kama. Mabigat ang kanyang katawan. Parang pagod na pagod. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto ng kanyang silid. Nangihina siya. Tapos ay kumakalampa ang kanyang sikmura. Pagdating niya sa harap ng pintuan, nakita niya sa harap ng altar ang kanyang lolo at tinawag niya ito. "Lolo!" Halos sabay na lumingon si Lolo Nestor at Arong sa kanya. Pagkakita sa kanya ng kanyang kaibigan, bigla itong tumayo at nagmamadaling lumapit sa kanya. Pero bigla siyang natigilan ng bahagyang umatras. "Oh, bakit ka uminto?" Ikaw na ba talaga si Moises? Pre, ikaw na ba talaga yan? Natawa si Moises sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan. Mas lalo pa siyang natawa nang makita niyang pinagtatapat ni Arong ang mga daliri nito sa hugis krus at itinapat sa kanya na para bang sinusubukan siyang itaboy. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Para ka namang engot. Anong parang engot? Naninigurado lang ako, no? Baka mamaya hindi na ikaw yan O kaya naman baka sinaliban ka na naman. Nakakatakot ka kaya? Ako na to, si Raulo. Kutungan kita dyan Nang sabihin yun ng binata, napatitig si Arong sa kanya.
Tapos ay tumakbo papunta kay Moises at niyakap ito ng mahigpit. Bahagya pa nitong niyugyug ang balikat nito. Ikaw na nga, pre! Ikaw na nga talaga yan! Bakit? Ano ba sa akala mo? Si Raulo. Sabi kasi ni Lolo baka hindi ka na daw magising o kaya naman baka paggising mo, posibleng ibang tao ka na raw. Fake news naman pala tong si Lolo Hoy, Ugok, bakit parang hindi ka pa naniniwala na ako talaga to? Hindi nag-aalala lang ako sa'yo. Akala ko talaga Ang akala ko kasi, Chong, makukuha ka na ng kalaban Ako? Makukuha ng kalaban? Naku naman, hindi ka pa ba sanay sa akin? Alam mo naman na hindi ako papatalo ng basta-basta, no? Lumapit na rin si Lolo Nestor sa dalawa. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Apo, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ano nangyari? Ikwento mo sa akin, Apo. Ngumiti lang si Moises at tumango, pero hindi direktang sinagot ang sunod-sunod na tanong ng kanyang lolo. Lo, may pagkain po ba tayo dyan? Gutom na po ako At gusto ko rin po ng malamig na tubig. Yung marami pong yelo. Lo, pahingi po ako. Napailing ang matanda dahil sa ginhawa at labis na tuwa. Agad nilang inalalayan si Moises papunta sa kusina. Doon ay hinainan niya ito ng mainit-init pang adobo. Ngunit nang iaabot na niya ang pinggan, tinanggihan ito ni Moises. Sorry po, Lo, pero ayoko po muna ng karne. Gusto ko po sana'y gulay. Kahit nilagang gulay lang, Lo, na may sawsawang bagoong, okay na ako dun. Maghihintay po ako basta wag lang munang karne. Napatingin si Lolo Nestor sa kanya. Halatang nagtataka, pero hindi na siya nagtanong. Tumango ito agad at naghanda ng hinihinging pagkain ng kanyang apo. Habang naghahanda, naupo si Moises sa upuan at nagsimulang magkwento. Hindi ko alam kung panaginip po ba yun o totoo Pero naramdaman ko talaga. Para ako nasa ibang mundo. Tapos, biglang lumitaw yung pangit na aswang. Tinutukso ako, Lo. Inaalok ako ng kung ano-ano. Pinakita pa niya yung buong baryo natin, sabi niya. Ibibigay niya sa akin kung papayag lang akong maging katulad niya. Ibig mong sabihin tinutukso ka? Oo, yun na nga. Tinutukso niya ako ng kung ano-ano. Una, kapangyarihan. Tapos pagkain. At lahat ng bagay na gusto ko, ibibigay daw niya. Pero kapalit, isuko ko lang daw ang sarili ko sa kanya. Anong ginawa mo, Apo? Inilapag ni Lolo Nestor ang pagkain sa harap ng binata. Abay di, tinanggihan ko. Tahimik ang dalawa. Si Arong ay napatingin sa mesa. Tila hindi makapaniwala. Si Lolo Nestor ay naupo sa tapat ni Moises. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig na inilapit sa kanya. Salamat po, Lolo. Anong sabi niya? Nang tanggihan mo siya sa lahat ng alok niya. Ang sabi niya po ay pagsisisihan ko daw. Tapos, babalikan daw niya ako. Kung ganun, hindi pa pala tapos. May rematch pa. Aba, ayos Tama na yan, Arong. Hindi oras ng biruan ngayon. Hindi tayo naglalaro. Kapag sinabi ng espiritong may kapangyarihan na babalik siya, tiyak yun. Hindi lang siya galit, kundi nasaktan rin ang kanyang pride. Anong gagawin natin, Lolo? Paano kung bumalik siya? Huwag ka mag-alala. Haharapin natin siya. Hindi ka namin iiwan ni Arong. Lalabanan natin siya, Apo. Pero Lolo Nestor, kaya po ba natin? Kakayanin natin, Apo. Siyempre. At alam mo ba kung bakit ko nasabi yon? Bakit po? Kasi may nakikita akong tanda sa iyong noo. Ha? Ano pong tanda? Lumapit si Lolo Nestor kay Moises. Dahan-dahang inilapit ang kanyang muka at sinipat ng maigi ang sinasabing tanda. May mutya ka, Apo.
Nakatatak ito sa iyong noo. Isang puting mahiwagang bato. Puti! Pero hindi puti ang kulay niyan, Lolo. Alam mo tungkol sa bagay na ito? Oo po. Kagabi po kasi, Lolo, lumabas po ako ulit. Tapos ang natatandaan ko, may nakita po akong pulang bato sa noo ng bungo. Tapos yun, dumikit po sa noo ko. Pula. Kaya pala, nung hindi ko pa to nakikita, ibig sabihin ay nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng aswang na yon. At ngayon, naging puti na. Heto, tingnan mo. Kaya ko na siyang hawakan. Ibig sabihin lang nito, iho, ang mutya na yan na minsang ginamit para sa kasamaan na galing sa bungo ng gorilla ay pumapanig na sa kabutihan. Ibig sabihin po, nalinis ko siya? Oo. Magaling ka, Apo. Napadali sa ibo ang isang mutya na matagal nang ginamit ng mga nilalang ng dilim. Pre, imba ka. Ang tindi mo. Di ko alam kung maiiyak ako o magpapapirma ako ng autograph sa'yo eh. Ikaw nan sa kalam. Biglang napasimangot si Lolo Nestor. Napatitig ito kay Arong. Nang tumawa ng malakas ang binata, agad niya itong binatukan. Yang ka na naman. Wrong timing ka talagang animal ka. Sabi nang wag mo nang magbiro eh. Seryoso itong pinag-uusapan natin dito. Aray ko naman, Lolo. Ang kati naman ng kotong nyo sa akin. Isa lang naman yun eh. Pampagaan lang ng sitwasyon. Grabe naman. Napakamot na lamang sa ulo si Arong. Pero tanggap naman niya na nagkamali siya. Hindi niya dinadamdam ang pananakit sa kanya ng matanda. Sanay na siya sa ganong kilos nito. Minsan ang pananakit nito ay isang uri din ng panlalambing. Dahil alam niya, itinuturing na din siyang apo ng matanda. Maya-maya pa, biglang natawa si Moises nang makita ang mukha ni Arong habang kinakamot ang batok. Oh, loko, buti nga sa'yo. Ang kulit mo kasi. O siya, sige na. Balik na tayo sa usapan. Ikaw, Moises, kung totoo man na babalik ang aswang, kailangan mong maihanda. May sarili ka ng mutya ngayon. At kung masasanay ka sa paggamit ng kapangyarihan na yan, may kakayahan ka na para lumaban. Alam niyo po ba kung ano ang gamit nito, Lo? Kilala niyo po ba ang mutya na to? Hindi, Apo. Ang pagkakakilala ko lang sa kanya ay gamit yan ng mga sinaunang aswang sa mga ritual. Ngayon lang talaga ako nakakita na ang may hawak nito ay isang nilalang na may mabuting puso. Kung ganun, paano natin malalaman ang kapangyarihan nito, Lolo? Malalaman mo kapag nagkaroon na ng totoong panganib. Tama. Hindi ko lang alam ang lahat ng tungkol sa mutyang yan, Moises. Pero isang bagay lang ang sigurado ko kung paano o saan mo ito gagamitin. Yun ang magtatakda kung para saan talaga ito. Tumitig siya sa kanyang apo. Mata sa mata. Ang tandaan mo lang, Apo, gamitin mo yan sa kabutihan. Huwag mo kailanman hayaan na ang kapangyarihan niyan ang magdikta ng kilos mo. Ikaw ang dapat na magkontrol at laging para sa tama, para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Huwag mo rin kalimutang manalangin sa nakatataas. Opo, Lolo. Tatandaan ko yan, pangako po. Hindi ko po ito gagamitin sa masasama. Pre, kasama mo kami. Kasama mo ako palagi. Yan ang tatandaan mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi kita iiwan. Salamat, pre. Seryoso yan, ha? Walang stiran, ha? Siyempre, tropa tayo hanggang sa dulo ng mundo, no? Walang iwanan. Solid. Muling natawa si Moises. Mas magaan na ang pakiramdam niya. Masaya siya dahil sa tunay na samahan at walang palyang suporta ng pamilya at ng kanyang kaibigan. O siya, kumain ka na. At mamaya pagkatapos mong kumain magpahinga ka muna. Magsisimula na tayo maghanda pagkatapos. Dahil gaya ng sabi mo, bumalik ba ng aswang na yon? Hindi tayo papatalo. Masiglang kumain si Moises. Kahit simple lang ang ulam ay busog siya.
Hindi lang dahil sa pagkain, kundi sa pagmamahal at presensya ng mga taong nagmamahal sa kanya at minamahal niya. Tahimik siyang napangiti habang kumakain. Matapos yun ay tumayo na siya at nagpaalam. Pumasok na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Hapon na nang muling nagising si Moises. Nagpasalamat ang lahat nang makitang normal na normal ang binata. Samantala, nang sumapit na ang gabi, nagpaalam na si Arong sa dalawa. Lolo Nestor, Moises, uwi na rin muna ako sa bahay ha. Ha? Uuwi ka? Akala ko ba'y dito ka matutulog? Huwag ka nang umuwi. Dito ka na para may kasama kami ni Lolo. Tapos, delikado pa sa daan. Baka mas delikado pre pag di ako umuwi eh. Sigurado sisermonan na naman ako ni nanay. Naku, parang naririnig ko na nga yung boses niya habang sinasabi yun eh. Kahit aso nga, pag nawawala, hinahanap eh, tao pa kaya? Naku, sigurado ko, magdamag, flip-flop battle yun. O di sige, ikaw ang bahala. O sige, mag-iingat ka na lang pre. Sige na, Arong. Mag-iingat ka. Sige po, salamat po Lo. Dahan-dahan lang po ako sa pagdadrive. Pagkaalis ni Arong, bigla na lamang may naamoy sina Moises at Lolo Nestor. Isang malansang amoy na may halong asupre. May naramdaman silang mabigat na hangin. Pareho silang napatigil. Lo, naaamoy niyo po ba yun? Ang baho ah. Tumango si Lolo Nestor. Kapwa sila napatingin sa altar kung saan nakalagay ang bungo ng gorilya. Kitang-kita nila ang usok na tila nagpupumilit pumasok sa loob ng bungo, pero hindi na tinatanggap ng bungo ang presensya nito. Maya-maya ay parang napagod na ito at sumuko. Lumayo na ito at nagpalutang-lutang sa hangin. Maya-maya ay tumapat ito mismo sa harap ni Moises. Ngunit sa halip na matakot, buong tapang siyang tumingin dito. Bigla na lang lumayo ang usok at tinungo nito ang pintuan. Lumabas ito hanggang sa tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Lo, wala na siya. Umalis na. Tapos na ba? Hindi ko alam, Apo. Hindi ako sigurado. Ilang sandali lang ang lumipas. Bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Saklolo! Tulungan niyo ako! Parehong naging alerto ang dalawa pagkarinig sa boses ni Arong. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Dinampot ni Lolo Nestor ang kanyang mahabang bolo na nakasabit sa dingding at lumabas ng bahay kasama si Moises. Bilisan mo Lo! Bako na paano na po si Arong! Sinundan nila ang boses. Madilim ang kalsada, ngunit gamay na gamay ito ni Lolo Nestor. Maya-maya pa, nakita nila si Arong na nakahandusay sa kalsada. Ang kanyang motor ay nasa gilid, nakatumba at malayo sa kanya. Akala ni Moises ay nadisgrasya lang ito. Arong, ano nangyari? Pambihira naman, nasemplang ka ba? Hindi Moises, may aswang. Inatake ako ng aswang. Aswang? Sigurado ka ba? Oo pare, bigla na lang may humablot sa akin kanina nung pasakay na ako sa motor. Huminto kasi ako para umihi. Lolo, posible po ba? Oo, Apo. Kung nakakita ang kaluluwag yon ng isang taong katulad niya na may maitim na budhi at di nalalayo sa dati niyang katawan at pag-uugali, madali lang niya itong masasaniban. Nang ganun kabilis, Lo? Akala ko po ba Tulad ng sabi ko, kapag nakakita siya ng taong katulad niya nung nabubuhay pa siya, madali lang niya itong masasapian. Dahil tinanggihan mo Moises ang mga alok niya, lumipat na ito sa iba. Naghanap ng bago niyang magiging sisidlan. Lolo Nestor, anong ibig niyo sabihin? Yung sumanib kay Moises, yung umatake sa akin? Lolo Nestor, nakakatakot. Ang laki niya at ang lakas. Buong lakas akong hinila kanina. Paitaas. Mabuti na lang at nabitiwan niya ako. Nasaan na siya, Arong?
Hindi nakasagot si Arong. Agad na tumingin sa paligid ang dalawa. Amoy na amoy nila ang mabahong singaw na tila may bulok na karne. Humahalo ito sa hangin. Andito pa siya. Naaamoy ko pa ang aswang. Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa amin! Huwag kang duwag! Magpakita ka! May ilang segundong katahimikan hanggang sa may narinig silang mabigat at malalim na ungol. Mula sa gilid ng madilim na bahagi ng daan, unti-unting lumitaw ang nilalang. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kabuuan nito. Kitang-kita ni Moises ang aswang at napagtanto niyang ang aswang na tumutukso sa kanya at ang nasa harap nila ay iisa. Ayon sa itsura at sa tindig nito. Ikaw? Oo, ikaw nga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ba't sinabi kong babalik ako at hindi kita patatahimikin, Moises? Akala mo ba ay ligtas ka na? Papatayin kita! Hindi kami natatakot sa'yo, Diablo buang ka. Hindi mo masasaktan ang apo ko. Ngunit ngumiti lang ang aswang sa sinabi ni Lolo Nestor. Isang ngiting tila nanunuya. Tignan natin kung hanggang saan ang tabang niyo. Pagkasabi nun ay bigla itong tumingala at nagpakawala ng isang malakas na halakhak. Pagkatapos ay bigla nitong ikinampay ang malalaki nitong pakpak. Kumalat ang alikabok sa paligid at kinailangan pa ng tatlo na takpan ng kanilang mga mata saglit. Lumundagan nila lang, mabilis at maliksi, at sa isang iglap lang ay nasa tuktok na ito ng puno. Mula roon, isa-isa niyang tinignan ang tatlo na parabang minamaliit. Agad na inihanda ni Moises ang sarili at si Lolo Nestor. Agad nang nakaamba ang kanyang hawak na bolo, parang isang katipunerong handang-handa na sa laban. Nakakatawa kayo. Akala niyo ba ay kaya niyo ako? Pare-pareho lang kayong mahihina. Mga walang kwentang nilalang. Hindi niyo ako kaya. Humanda kayo. Dahil mula sa gabi ito, mag-aasik ako ng lagim sa baryong ito. Lahat ng tao dito, gagawin kong aswang. Hindi kami papayag sa gusto mo mangyari. Saka pwede ba? Bumaba ka na nga dyan. Payabang ka pa eh. Di naman ako naniniwalang malakas ka. Ako nga, di mo na kayang makuha eh. Patawa ka. Bumaba ka dyan nang makita mo ang hinahanap mo. Biglang bumaba ng mabilis ang aswang. Halos hindi nakita ang galaw nito sa sobrang bilis. Tumigil ito sa harap mismo ni Moises. Tumitig ito sa kanya. Halos dumikit ang ilong sa ilong. Sinuwerte ka lang. Pero alam mo bang pwede ko ulit gawin yun? Babalik ako sa iyo, Moises, ng paulit-ulit. Tinignan ni Moises ang aswang ng mata sa mata. Subukan mo. Pero hindi mo na ako kaya ngayon. Hindi mo na ako matatakot. Ngayon pa ba? Ngayong nalinis ko na ang mutya. Ang mutya na dati ginamit ko sa kasamaan. Ngayon ay nasa kabutihan na. Hindi mo na ito magagamit para mapasok ang katawan na hindi mo kauri. Kala mo ba, tapos na ang lahat, Moises? Ang mutya, kahit paano liwanag ang ipakita niyan ngayon, madali lang yan tumihan. Tao ka lang, at alam ko kung anong meron sa mga tao. Ano? Pahinaan, kasamaan at iba pa. Pag nagkasala ka ulit, kahit konti lang, sisingit ako. Dudumisan ko ulit ang mutya mo. At sa oras na mangyari yun, babalik ako. At sa pagkakataon yun, Moises, wala ka ng kawala. Oo, tama ka. Tao lang ako. Nagkakamali. Natatakot, nangihida. Pero hindi ibig sabihin nun ay isusuko ko na ang sarili ko sa dilim. Kaya kong bumangon. Kaya kong lumaban. At hindi ko kailanman gagamitin ang mutya sa masama. Gagamitin ko to para protekta ng mga taong mahal ko at para itama ang mali. Kung ganun,
Kung hindi na talaga kita mapapakinabangan, ibalik mo na lang sa akin ang mutya. Ano ko sira? Tsaka hindi na babagay sa iyo ang mutya na to. Tumahimik ka! Akin na ang mutya! Planong atakihin ng aswang si Moises, pero bigla siyang naunahan ng binata. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito at tumama yun sa panga ng aswang. Sa gulat ay bigla na lang napangisi ang aswang, pero halatang nasaktan ito sa lakas ng suntok na tumama sa kanyang muka. Nang makabawi ito, bigla siyang tumalikod at muling ikinampay ang mga pakpak. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila may kasamang apoy ang kanyang pagkampay. Maya-maya pa, habang nagpapatuloy ito sa kanyang ginagawa, may mga lumabas na mga aninong gumagalaw, parang mga maliliit na nilalang na wala namang tiyak na anyo. Puro itim, puro anino. Pinalibutan nila sina Moises, Araw at Lolo Nestor. Hala! Ano mga yan, Lolo? Mga anino, mga alagad nila. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matitinag. Lolo, ito na siguro yun. Masusubukan na natin ang kapangyarihan nitong mutya. Oo, iho. Tama ka. Subukan mo na. Damhin mo ang iyong mutya. Kailangan magkaroon kayo ng koneksyon sa isa't isa. Huminto sa pagkampay ang aswang. Naglakad ito ng mabagal at parang nanunukso. Dumating na ang oras ng katapusan nyo. Sige mga alagad, patayin silang lahat! Naramdaman ni Moises ang maliliit na kamay na humawak sa kanyang binti. Si Lolo Nestor, panay ang taga ng kanyang bolo, pero hindi tinatablan ang maliliit na nilalang. Samantalang si Arong naman ay panay ang dasal. Napapasigaw na rin ito sa takot. Biglang lumiwanag ang noo ni Moises. Isang maputing sinag ang sumiklab mula sa mutya na naroon, pero hindi ganun kalakas. Banayad lamang itong liwanag. Doon naramdaman ng binata na may lakas na bumalot sa kanyang buong katawan. Napaatras ang mga anino para silang nadadarang. Napapaso sa liwanag na lumalabas mula sa mutya ni Moises. Napansin naman ito ni Arong. Ayos! Takot sila sa liwanag! Imposible! Hindi mo pwedeng gamitin yan laban sa akin! Matagal kong naging pagmamayari ang mutya na yan! Ako ang kinikilala yan! At hindi ikaw! Lumipad muli ang aswang paitaas at muling bumulusok pababa, pasugod kay Moises. Ngunit sa mismong paglapit niya, biglang pinalakas ng mutya ang sinag nito. Tumama ito sa katawan ng aswang. Agad na nasunog ang mga pakpak nito. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa ako tapos sa inyo! At sa isang iglap, tumakbo ito palayo. Pilit na lumayo mula sa liwanag na lumalabas sa mutya. Kasama nitong nawala ang mga aninong nakapaligid. Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik ang katahimikan. Grabe! Ang galing mo, pre! Nakita ko yun! Pinaatras mo yung kalaban ah! Para kang may laser na gamit. Imba ka talaga! Ikaw talaga ang sakalam! Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Hindi nga. Pero alam mo, Apo, ang liwanag na yan ay hindi lang dahil sa mutya. Dalawa kayong gumawa ng liwanag. Galing sa'yo ang kalahati nun. Alam mo ba? Pinalakas nito ang mutya dahil sa paniniwala mo sa tama. Yan ang tunay na kapangyarihan, Apo. Ang kabutihan na nagmumula sa iyong puso. Pero lo, nakatakas yung aswang. E di habulin natin. Kaya niyo po ba? Abay, oo naman, dabuho ka. Wala akong rayuma ngayong gabi, kaya maswerte ka. Mabilis na kumilos ang tatlo papunta sa kakahuyan kung saan nakita nilang gumawi ang aswang. Napansin ni Moises na tila lumakas ang kanyang pangamoy at paningin at ginamit niya yon para sundan ng bakas at amoy ng kalaban, ang amoy ng asupre na naiiwan ng nilalang. Nasa may unahan si Moises. Mabilis ang kanyang kilos at alerto hanggang sa bigla na lang mula sa itaas, bumagsak ang aswang sa harap niya. Agad na umamba ng suntok si Moises.
at mabilis na umatake. Inilagan siya ng aswang at gumanti gamit ang kanyang mga kamay na may matutulis na mga kuko. Natamaan si Moises nun, pero hindi man lang siya nasugatan, ni hindi man lang bumaon ang mga kuko ng aswang sa kanyang balat. Nahawakan ng binata ang isang kamay ng kalaban at iwinasiwas ito at ipinagwagwagan sa hangin. Sa kanya ibinalibag ng malakas. Ang lakas ng binata ay halos 10 tao ang katumbas. Tumama sa isang malaking puno ang aswang. Moises, sige lang! Labanan mo lang siya, Apo! Tapusin mo na siya! Ngunit biglang nagbago ang anyo ng aswang. Sa harap ni Moises, hindi na halimaw ang anyo nito, kundi kapitan ng kanilang baryo, si Kapitan Turing. Kapitan? Hindi! Bakit ikaw? Natitigilan si Moises. Umamba siyang umatake, pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang paslangin ang taong kilala niya, lalo pat alam naman niyang sinaniban lang ito. Lo! Paano to? Anong gagawin ko? Nanginginig ang mga kamay ni Moises. Tumingin siya kay Lolo Nestor, tapos sa kapitan na nakatingin sa kanya ng masama at panay ang ngisi. Maya-maya ay naramdaman niya ang mutya. Tila umiinit. Hinawakan niya ang kanyang noo. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Mutya, gawin mo ang nararapat. Palayain mo siya. Linisin mo ang kasamaan. Dalisayin mo ang kanyang pagkatao. Muling lumiwanag ang noo ni Moises. Kumislap ang puting mutya at mula dito'y may lumabas na enerhiya. Isang kulay pulang liwanag. Kumalat ito sa kanyang katawan at sa paligid. Umangat si Moises ng bahagya sa lupa. Mula sa katawan ng kapitan, lumabas ang isang itim na usok. Kumakapit pa ito at tila ayaw pa ring bumitaw. Pero patuloy ang liwanag mula sa mutya hanggang sa isang malakas na pagputok ang kanilang narinig. Kasabay nito ang paglabas ng usok sa katawan ni Kapitan Turing. Humandusay ang katawan nito sa lupa. Wala na siyang malay. Sumunod ay naglabas ng puting liwanag ang mutya at ito na ang tuluyang tumunaw sa itim na usok. Kasama ng usok ay naglaho din ang mga alagad nitong anino. Tapos na, napaluhod sa lupa si Moises at hingal na hingal. Apo! Moises, iho! Ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Tapos na po. Wala na ang masamang nilalang. Ayos. Uuwi na rin ako, pre. Lagot na talaga ako sa nanay ko nito eh. O sige na, pre. Ingat ka sa daan ha. Kami na ang bahala kay Kapitan. Kinabukasan, nagising si Kapitan Turing sa kanilang bahay. Wala siyang maalala, maliban sa lasing siya at pauwi na sa kanilang bahay. Oo. Lasing na lasing ka nga kagabi, Kapitan. Tapos habang naglalakad kami nitong apo ko, nakita ka namin na natutulog sa kalsada. Kaya naman inuwi ka na lamang namin dito sa bahay. Pasensya ka na, Kapitan. Kung di ka namin naiatid sa bahay mo kagabi. Masyado kasing malayo. Hindi na kaya nitong nirarayuma kong tuhod. Wala yun. Ako nga dapat magpasalamat sa inyo eh. Dahil kung hindi niyo ako nakita kagabi, aba, tiyak na mas nakakahiya kung makita ako ng mga kababaryo natin na nasa ganung sitwasyon. Wala napasubo talaga tayo kagabi. Hindi ko naman nauulitin yun. Masama sa katawan at masama sa reputasyon. Ayos lang naman yon, Kap, kung paminsan-minsan. Lahat naman tayo may sandaling nadadala ng pagkakataon, hindi ba? Ang mahalaga, ligtas ka at natuto ka rin. Oo nga naman, Mang Nestor. Napaisip talaga ako. Nagkaroon pa nga ako ng masamang panaginip Di ko lang maalala kung ano. Nagkatinginan ang maglolo. Sabay tango. Pareho nilang alam na hindi lang yun basta panaginip. Ngunit
nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi na sinabi sa kapitan ang totoong nangyari. O siya, Kap, magpahinga ka na muna. Baka di pa lubos na nawawala ang tama ng alak sa'yo. Tapos mamaya kung gusto mo na sabaw, ipagluluto kita ng tinola. Pampatanggal ng hangover yon. Aba, ayos. Salamat talaga sa inyo. Babawi ako, Mang Nestor, ha? Pangako. Nakoy, wala yun, Kapitan. Basta maayos na serbisyo na lang po ang isukli nyo sa baryo natin. Ayos na po yun. Nginitian sila ni Kapitan at muling humiga upang makapagpahinga. Umalis na rin sina Moises at Lolo Nestor sa silid. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay ng maglolo. Isang umaga, habang sumisipsip ng mainit na kape si Lolo Nestor, ipinakuha niya ang kahon ng mga agimat kay Moises. Iho, ito na ang tamang panahon. Dahan-dahang hinubad ni Lolo Nestor ang kanyang suot na kwintas na may mutya at inilagay ito sa loob ng kahon. Sa wakas, ay makakapagpahinga na ako, Apo. Makakatulog na ako ng mahimbing at makakapaglakad-lakad ng walang iniisip. Masaya ko na may papalit na sa akin. O heto, ipinapamana ko na sa'yo ang lahat ng ito. Ingatan mo sana ang lahat ng ito, Apo. Opo, Lolo Nestor. Pangako, iingatan ko po ang lahat ng yan. Pero Lo, huwag ka munang mamamaalam, ha? Mag-enjoy ka lang dyan. Ako pong bahala. Sagot kita. Abay, syempre naman. Ikaw talaga. Hindi pa ako mababatay. Huwag ka mag-alala, Lo. Itutuloy ko po ang lahat ng nasimulan ng ating lahi. Mula noon, nakilala na sa kanilang baryo at sa mga karatig lugar si Moises bilang isang magaling na albularyo. Hindi lang lakas at bilis ang bigay sa kanya ng mutya. Nagkaroon din siya ng matalas na isipan at bukod tanging kakayahan sa paghihilot at pagpapagaling. At syempre, hindi siya nag-iisa. Si Arong, ang kanyang matalik na kaibigan, ay naging katuwang niya sa lahat ng yun. Bagamat hindi biyasa sa mga ritual o paggamit ng agimat, tumutulong siya sa paghahanda ng mga gamot at pag-aasikaso sa mga taong nagpapagamot. Sa huli, naging inspirasyon si Moises sa buong baryo. Sa kabila ng kanyang panggagamot at pagtulong sa kapwa, ni minsan ay hindi siya humingi ng kapalit o kabayaran. Buong puso niyang tinanggap ang mutya bilang bahagi ng kanyang buhay at niyakap ang responsibilidad na kaakibat nito. Nagpasakop siya sa kapangyarihang taglay nito, hindi para sa pansariling kapangyarihan, kundi upang ipaglingkod sa kabutihan.